So, kumusta? Mga kanoys, welcome back sa ating YouTube channel. Nice. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS nating mahal. No? So, ang video nito ay mula kay Melbs Castle. So, meron ito pamagat na PLA Navy arestado sa operation ng Philippine Coast Guard. Takbuhan lahat ng barko ng China. Takot ma-aresto mga duwag. So, yun na. Dapat ma-aresto daw, men. So, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tweet nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo mga. Huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. So, mga kanoys, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Aga ng pamagat ng video ito. PLA Navy arestado sa operation ng Philippine Coast Guard. Takbuhan lahat ng barko ng China. Takot maaresto, mga duwag. So again, Melbs Castle, like, comment, share, subscribe, start. Arestado at kulong ang 13. Ulit. Arestado at kulong ang 13 People's Liberation Army o militar ng China sa operasyong isinagawa ng Philippine Coast Guard. Nako, 13 men. So wala. I think malaking gulo to, ha. May nasampulan na dyan. At hindi lang Chinese fisherman kundi PLA pa mismo. Illegal kasing pumasok sa EEZ o Luzon Strait ang peking dredging vessel ng China. Diba? Ba't umabot kayo ng Luzon Strait? Deserve nyo rin Kapto yan. na nagtatrabaho para sa Department of Public Works and Highways. Kahina-hinala kasi ang galaw ng barko na tila nagre-research sa ilalim ng dagat sa bandang Bataan. Pero flag ng Pilipinas ang gamit ng barko. Hindi to simpleng mga Chinese, mga militar to ng China at nagtatrabaho sa People's Liberation Army. Anak ng tokwa talaga. Oh. Grabe. O ano ba yung tawag dyan? Ano ba yung rason nila kung bakit ginagamit nila yung flag ng Pilipinas doon sa barko nila? Hindi naman sila mga Pilipino. Ay nako, hindi talaga gumagawa ng maganda tong mga tao. Inosasan agad ng PCG at agad ikinulok. Makikita sa video na arestado at dinidetain na agad ng Philippine Coast Guard. Pagpapaliwanag ng arresting officer, inakyat nila ang peking barko. Doon na lamang na fake ang documents at ang nakakaalarma pa dito, mga uniforme ng PLA ang nakita. At baka hindi lang to isang beses nangyari. At kung totoo man, posibleng naglipana na ang militar ng China sa may Luzon. At nang lumalayag sa Grabe, ano? Pati Luzon talaga. Gusto talaga nilang sakupin yung Luzon. Eh. Well, ano din naman, men, kasi alam naman natin na yung Batanes ang ano talaga eh, pinaka-ground if ever na magkaroon nga ng gulo laban sa China. No? Kasi parang connected yan eh. China, tapos Taiwan, tapos Luzon. So siguro baka may mga ginagawa sila dyan sa ilalim na di natin alam kung ano. Kaya mas mabuti talaga ngayon pa lang wala, pinuputol na talaga yung sungay ng mga yan or walang dinidismantle na talaga yung mga plano nila. Good job pa rin talaga sa PCG. So yeah. ng mga barko, bago natin payagan, i-inspectin natin. Pupunta talaga tayo, magbo-board sa mga barko, i-check yung mga documents, yung mga crew, mga cargo. Ngayon, nung etong kapitan naman, may binibigay na MDSD ang tawag doon, yung Master's Declaration of Safe Departure. Doon nilalagay yung mga manifesto kung ano yung mga karga nila, mga crew nila. Ngayon, may information din na tayo na natanggap na mali yung nilagay nila. So, sinasamantala talaga ng China ang gulo sa gobyerno ngayon. Mukhang planado ng China ang lahat. Siraan niyo si Pangulong Marcos, tapos tsaka kami susugod. Dito nagbabala si Armed Forces Chief General Romeo Bronner. Hindi kakampi ang buong militar sa tuta ng ibang bansa. Hindi raw hahayaan ng AFP mangyari yan. We will have a divided nation. Hindi po natin dapat hayaan yun. No? Because it will allow other countries, external threats to come in unimpeded and take control. No? Hindi ko sinasabi that they will invade, but they will take control. Ginawa ni Bronner. Sobrang sad lang sa part na yun, na parang ano tayo, dahil nagkakagulo tayo dito sa loob, ay sinasamantala tayo ng mga mananakot na bansa.
hikes. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa AFP, huwag kayong kakampi sa sisira sa Pilipinas. Pilipino ang protektahan nyo, huwag yung may ambisyon na sisira sa ating bayan. Dito hindi direktang tinukoy si BP Sara. Pero nanawagan kasi ang mga Duterte, di ba? Sa AFP na labanan nyo ang gobyerno at si PBBM. Pero nauna nang nanindigan ng militar na hindi nito lalabanan o papabagsakin ang presidente ng ating bansa. Kayong nalililang sa mga nangyayari. Let's stay focused. Pare-pareho tayo. Ako, ganun ang kanilang isip. Pagka maraming maingay na nangyayari, iniisip ko lagi, ano ba talaga trabaho ko? Trabaho ko ba yung makipag-away dyan? Trabaho ko ba makapag-debate dyan sa mga walang kwentang bagay? Hindi. Well, ano din naman, since president, dapat i-assure mo ang lahat na yun nga, parang nagkakaroon ng patas na pananaw. Diba? Hindi naman pwede, I don't know if some kind nag-disagree ako doon sa sinabi ni Mr. President na hindi ko naman trabaho yan. Ano kasi, hinahawakan niya yung buong Pilipinas. So siguro yung assurance na lang. Pero yun nga, parang ano kasi, I know mahirap din talaga siyang gawin kasi syempre yung galit ng taong bayan is, kung nasa kabila silang side, wala. Sobrang legit talaga yung galit nila sa'yo to the point na parang 0% po na talaga siyang malutas or malulutas. Pero syempre mas maganda pa rin subukan mo. Diba? Nabigyan sila ng assurance or Ang trabaho ko, paggandahin ang Pilipinas. Kayo naman, may mission din kayo. Kaya huwag ninyo, pagka medyo naguguluhan kayo, isipin lang ninyo, alalahanin ninyo, what is my mission? What is my mission? Your mission is to defend the people and the Republic of the people of the Republic of the Philippines and the state of Yun. the Republic. tama naman yun. Kung saan yung tama, dun tayo, of course. 'Di ba? Given naman na talaga yun. Especially yung mga AFP natin kasi syempre, nag-alay or binuwis naman nila talaga nila yung buhay para sa bayan natin. So kahit sino ka pa man or kahit sinong tao, sinong Poncio Pilato ka, kung against ka talaga sa some kind government natin or talaga, hindi ka dapat talagang i-defend ng military natin. Republic of the Philippines. Basta't maliwanag sa pag-iisip natin, we have the same mission. I'll do it from the civilian end, kayo sa military, police end. Pero pareho ang mission natin. Let's keep that vision clear in our mind. And kung nadidistract tayo, siyempre maraming sigaw, maraming ingay. Pag nadidistract tayo, at sabi ko, paano na ito? Madali ang sagot dyan. Ano ba mission ko? Yun ang tutuparin ko. Keep up the good work. Well done. Congratulations. Anong masasabi niyo sa buong plano talaga ng China ng wasakin ng ating gobyerno? Komento sa baba ng mensahe. So, yun lang naman. So, again, ang video nito ay mula kay Melbs Castle. So, supportahan niya, Melbs Castle. Original video link in the description box below. Tapos yun, syempre, our YouTube channel. Huwag nyo nakalimutan supportahan, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Diba? Kasi syempre, alam naman na natin na sasamantalahin talaga tayo ng bansang China. Diba? Nagkakagulo. Yan naman talaga yung some kind opening signal na mga mananakop na bansa if ever gusto nilang pasukin yung isang lugar. Tatimingin nila yan sa kung kailan nagkakagulo dun sa loob. Kaya nga, yung mga discard or strategy na pag-atake dati, naglalagay sila ng Trojan horse dun sa loob na kapag ka nagkakagulo na dun sa loob, saka sila papasok dito mula sa labas. So, imagine nyo na lang yun. Nagkakagulo na sa loob, may aatake na sa labas. Same as nung World War II na parang may mga makapili na tayo dito, mga Japanese na ninirahan dito. Tapos nung atakihin tayo ng Japan, sobrang easy na lang. Ngayon din, ito din yung nangyayari sa politika natin na since nagkakagulo tayo dito sa loob, yung China naman, wala. Sinasamantala nila yung labas natin. Ganun na parang nagre-research sila doon sa Luzon. Buti na lang talaga yung Philippine Coast Guard natin is parang din talaga sila. Hindi din talaga sila papatay-patay sa trabaho nila. At wala. Na-action na nila. Na-akyat nila yung barko. Ngayon, huli yung 13 na
PLA. 'Di ba? People's Liberation Army ng China. So, good thing yun. Good thing yun para sa atin. Kasi napigilan natin yung ano nila, panlalamang nila sa bansa natin. Grabe. Bakit ang gulo-gulo na ng politika natin din eh. Yung China din talaga, ano din talaga sila eh. Magaling din tong mga kupils na to ah. Ano din talaga sila. Walang pakundangan talaga yung pagkagaharman eh. Like, inaabuso talaga nila yung ano natin. Takbuhan lahat ng barko ng China. Diba? So, yun lang naman. Yun lang naman. Okay, yun ang masasabi nyo dito. Comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, I'm Melbs Castle. Subscribe nyo yan. Original video link in the description box. Tapos, syempre, our YouTube channel. Nice. So, yeah. That's it. Like, comment, share, subscribe.